COVID-19 Watch Weekend. Review ng mga kaganapan sa nakaraang linggo, mga kwento ng paglilingkod at kabayanihan, mga paraan kung paano makakatulong. COVID-19 Watch Weekend. Magandang araw kaagapay. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at welcome sa isa na namang edisyon ng COVID-19 Watch Weekend. Ihahatid po namin sa inyo ang mga balitang may kinalaman sa COVID-19 maya-maya at makakasama rin natin ang napiling Frontliner of the Week ni Joy Kawayan Combatier mula po sa South Cotabato COVID Center. Maririnig din po natin ang isang pagbubulay mula po sa Biblia galing sa Pangulo ng FEBC Philippines tungkol po sa pangangalaga sa ating sarili na kailangan nating gawin bago po tayo makatulong sa iba. COVID-19 Watch. Nilinaw ng Department of Health na maaari pa ring mag-home quarantine ang mga pasyente ng COVID-19 na mild at asymptomatic. Ito ay kasunod ng inilabas na resolusyon ng IATF kaugnay sa mahigpit na implementasyon ng facility-based quarantine. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, hindi naman ipinagbabawal ang home quarantine ngunit mas ikinokonsidera lamang nila ang pananatili ng mga pasyente sa temporary facility. Anya option lamang ang home quarantine kung puno na ang mga quarantine o treatment facilities sa lugar o lungsod na kinaroroonan ng mga pasyente na may COVID-19 o di kaya'y asymptomatic. Gayunman, bagamat hindi ipinagbabawal ang home quarantine, ipinaalala ni Vergere na kinakailangan pa ring sumunod ang mga pasyente sa kanilang itinalagang kondisyon kung saan dapat na magkaroon ang mga ito ng sariling kwarto at palikuran upang matiyak na hindi ito magkakaroon ng contact sa ibang kasamahan sa bahay. Pinayuhan ng Food and Drug Administration ang publiko na mag-ingat sa pag-iimbak ng mga alkohol at hand sanitizer lalo na't maaari itong pagmula ng sunog. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, dapat ilagay sa maayos at wastong lugar ang mga ganitong disinfection at hygiene products. Sa katunayan, may babala naman aning nakasulat sa label ng mga bote ng alkohol na ito ay pwedeng masunog. Hindi rin dapat malapit ang mga alcohol at sanitizing gels sa apoy o mga lugar na mataas ang temperatura. Nabatid na may sumabog na isang alkohol sa isang nakaparadang kotse sa Cainta, Rizal kamakailan. Isusumite ng Malacanang sa Kongreso ang kauna-unahang report nito sa Bayanihan to Recover as One Act o mas kilala bilang Bayanihan 2 sa Lunes, October 5, 2020. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, isa sa publiko rin ng Malacanang ang report kung saan makikita ang pinagkakagastusan ng pamahalaan sa pondong nakapaloob sa Bayanihan 2. Kabilang dito ang ikalawang tranche ng Social Amelioration Program at Recovery Program ng gobyerno para sa mga sektor na naapektuhan ng pandemya. Nabatid na kada Lunes nagsusumite ang Pangulo sa Kongreso ng kanyang report ukol sa naging gastos ng pamahalaan sa pagtugon sa COVID-19 sa nakalipas na Bayanihan 1. Susunod naman sa ating COVID-19 Watch Weekend, narito po ang ating Frontliner of the Week na ipapakilala ni Joy Kawayan Combatier. Siya po ay si Dr. Daryl J. Dagang, isang internal medicine specialist. Siya po ay kasalukuyang medical director ng Moorhouse Mission Hospital sa Cotabato at volunteer din sa COVID Center ng Naturang Lalawigan. Umakyat na sa mahigit 1,400 mga kaso ang nagpositibo sa COVID-19 sa Rehiyon 12 at umabot na sa 35 ang mga COVID-related deaths sa buong rehiyon. Ang South Cotabato ang nakapagtala ng may pinakamaraming kaso at umabot na sa mahigit 400. Dahil dito, nabahala na maging ang mga pribadong doktor kung kaya't nakipagpulong ang South Cotabato Medical Society sa mga opisyal ng gobyerno upang mapagplanuhan ang mga contingency plan. Ibinahagi ni Dr. Daryl J. Dagang, Medical Director ng Moorhouse Mission Hospital, isang internist at endocrinologist at COVID-19 volunteer sa Soc-Surgeon General Hospital, ang pakikipagtulungang ginagawa ng pampubliko at pribadong sektor upang matugunan ang mga kinakaharap na hamon ng pandemya. Medyo madami na nga po yung mga cases natin dito sa Region 12.
And actually what we did, we had a meeting with Governor Tamayo po, kasama ng mga COPAMED and yung mga volunteers po natin sa COVID Center. We had a meeting with the governor to discuss kung ano po yung magiging plano in terms of how to handle COVID cases. Kasi we are preparing for a possible surge. Baka dumami pa lalo, baka hindi natin mapigilan yung pagdami po ng kaso. So we are planning on what we do, kung ano yung magiging contingency plans natin in case dumami at mapuno yung mga hospitals natin. Mandate po ng governor natin is that in case magkaroon po tayo ng positive cases that requires hospitalization, doon po muna siya ipapadala sa COVID center natin sa Dr. John General Hospital. Fortunately, until now, we still have enough beds to cater to COVID patients, but hopefully, tayo lumabot sa panahon na wala na pong natirang tama, wish namin lahat mga frontliners, hindi masyadong dumami yung cases natin so that hindi po mapuno yung mga hospitals natin. Si Dr. Daryl Dagang ay mula sa pamilya ng mga frontliner na nahaharap sa peligrong dulot ng COVID-19 at nakakalungkot na isang kapamilya nila ang binawian ng buhay. Paalala ni Dr. Daryl, huwag baliwalain ang nasabing virus, maging maingat, huwag magpakalat ng maling mga impormasyon at gawin ang lahat upang hindi na ito kumalat pa. Ako, I learned hard lesson ngayon because unfortunately namatay po yung uncle ko from COVID na nasa Amerika ngayon. So yung lesson ko na learn ko doon is life is short and it's very unpredictable. So you have to just enjoy every day, be happy, be positive always because you will never know kailan ka kukunin ni Lord. Kahit na medically related siya, he's supposed to know what to do and how to prevent the virus from getting him, hindi pa rin, So, it's not a guarantee na you are living a healthy life, not a guarantee na you know a lot of things about the virus. Kasi once you get it, pwede ka talagang mamatay. So, yun lang, yung isang very hard lesson that I learned during this pandemic, and hopefully, it will also be a lesson to the others. Don't take COVID-19 lightly. We have to be very careful. Best siguro is just do essential travel. Just do kung mga kailangan ng talaga, like for food, kailangan mo bumili ng pagkain. Yes, pwede ka naman basta. Always wear your mask. Always kailangan social distancing. Huwag kang pumunta sa isang lugar ng mga tao. Always be prepared and always be cautious. Bilang isang medical frontliner, buhay ang itinataya ng bawat doktor, nurse at mga medical personnel upang maisalba ang buhay ng bawat pasyenteng kanilang hinaharap. Pakiusap ni Dr. Daryl. Ang request ko lang po sana sa public is yung mga healthcare workers natin, huwag niyo silang pandirihan or huwag niyo silang pag-isipan na parang pera-pera lang yung case, na parang nagawa lang po ng government ng DOH para makalikom ng madaming budget, parang ganyan. Ang hospital bills, ang mahal-mahal para lang sa pera-pera, ganyan. Ang COVID-19 hindi naman tapos. Huwag niyo pong gawin yun because we are sacrificing a lot but we are not expecting something in return for nothing. It's just our job to that because we are required to do it and we are compelled to do it. Ako kung may choice lang ako, kung ako lang po yung tatanungin, ayoko pong isabak isugal yung buhay ko to face COVID right in the face. Pero wala akong choice. That's why I have to do this. Kaya sana, respeto lang din po sa mga healthcare workers natin. Paano kung magkasakit ka tapos puno na po yung mga hospital, saan pa pupunta ngayon, di ba? So, yun lang sana na hindi nila gapan ng masama yung mga healthcare workers natin because we are sacrificing a lot for this. Kung may option na po kami, hindi po namin gagawin to, but we do this because we need to. Ngayong panahon ng pandemya, pagtutulungan at pagdadamayan ang kailangang manaig
at hayaang ang pag-ibig ng Diyos ang maghari sa ating puso. Alalahanin lagi ang isinulat sa Biblia sa mga taga-Galacia 6:2. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Para sa COVID-19 Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Salamat, Joy! Susunod po sa COVID-19 Watch Weekend, bawat isa merong kwento kung paano nalalabanan ang quarantine fatigue. Ano po ang kwento ninyo? Kausap po natin ngayon si Nenet Pacoli. Siya po ang executive producer ng GNPI, Good News Productions International, dito po sa Pilipinas. At siya po, syempre, dumadaan sa napakaraming mga stresses sa buhay as a regular part of the work. Production po ito, content production, managing people, thinking creatively. So napakaraming stresses pong hinaharap sa araw-araw. Nenet, how did the pandemic strike you? Nung ito'y unang dumating at biglang nabago ang takbo ng buhay. Na-shock po talaga ako. I've always been used to managing my own time, setting my own schedule. Kung kailan ko po maisipang umalis, makakaalis, setting appointments, meeting with people, talagang ako lang po yun. I manage my own time. So na-shock po ako na all of a sudden, stop lahat yun and wala ka talaga ibang magagawa. Just stay home. Hindi ba nagkaroon yun ng negative effects sa output mo, sa quality, sa quantity ng iyong trabaho? Awa po ng Diyos, meron po kasi kami pinoproduce na Asa Ka Pa. Okay. It's an online devotional video posted on Facebook and YouTube. Nung una po, nung nag-lockdown, mabuti po si Pastor Jebo, our host, was able to tape sa bahay nila with the help of his daughter, Bea, na 9 years old. So, in that sense po, hindi naman masyado na-disrupt yung aming posting, yung aming schedules ng devotions. Pero nataranta kami kasi hindi na namin makaplan for future episodes, for future, hindi namin alam hanggang kailan tayo pwede na kailangan mag-shoot. Ganun po. Okay. And then there were other projects in the pipeline that we were supposed to shoot, we were supposed to meet people, we were supposed to record sa studio. Lahat po yun na-stop. Wow. Ang sabi na marami, this is the time for replanning, and that's the most difficult part nitong pandemic na to, nung lockdown, nung quarantine. Kasi nakalatag na ang mga plano and then biglang dumating ito kalagitnaan ng March. And to replan something that's already ongoing, hindi ba nahirapan ng GNPI dito? Medyo nahirapan po talaga kami. Tapos sabi namin, anong gagawin natin lahat? We couldn't just twiddle our thumbs and wait. So we evaluated what we had. May marami naman po pala kaming materials na stored up. Okay. So we said, why don't we take a look at what we have and maybe repurpose some of these? So ang nangyari po, yung ibang mga materials namin, ginagamit na ngayon ng mga cell groups, small groups. Some are churches. Ginagamit na din po sila for their program, na discipleship program nila. In that sense, maganda po yan. Yung aming pong isang host, si Kuya Kaloy, was able to gather yung kanyang mga followers and we were able to set up a heart-to-heart talk with him, with people who are always following his devotions. Kaya nakakamit po kami ng mga tao na dati sa akin commenter lang o just the name on the wall. Pero nung na-meet ko po sila sa online, ay, kayo po pala yung laging nagsusulat, lagi po pala kayo nagko-comment, laging nagla-like sa aming post. That was such good news to me. Okay. A very awesome experience. Opo, we put faces to the names. Doon tuwan-tuwa ako. In that sense, maganda po yung naging effect ng pandemic. Ayun, so nagkaroon din ng radical change doon sa takbo ng mga ministries, mga relationship building among the churches. Tapos, yung pala, merong dovetailing, yung need na yon with what you already have. Yes po. Marami po palang naghahanap ng mga materials na, that are not threatening, that are not in your face na, kasi kailangan ba ng ganyan? Yun po pala, we were able to offer that. And so, medyo naging maganda po yung response. Nag-spike po talaga yung viewership ng aming mga programs. I'm very thankful to the Lord for that.
for the COVID. And we were glad we had that to offer. Wow. I'm sure wala yon sa inyong list of strategies in terms of paano natin itataas itong engagement rate. Wala din yung kung ano, let a pandemic come in. Well, pagdating doon sa personal effect naman, impact nito, I'm sure marami ang pwedeng maikwento natin na dumadaan sa anxiety, dumadaan sa matinding disappointment. How did it I really went through some big disappointments, maybe anxiety and depression pa siguro. Kasi talagang I love going out. I love going kahit po sa mall lang, simpleng mall lang, na just to go out and be stimulated, find something different. Pero yung pong ma-lockdown ka talaga all of a sudden, like your wings are clipped suddenly. Naku, ano po talaga yon? And I asked the Lord, why? What's happening? What are you trying to teach me? What are you trying to tell me? What direction are you taking me now? So medyo naging ganun po yung, pero talagang there were times na talagang, minsan parang ayoko nang bumangon. Bakit? Anong araw na ba ngayon? Hindi ko alam po. Parang, it felt like there was no reason to really go out, to get up, go out, get dressed. Kasi the day is the same like yesterday. Okay. So 6 months or more into the pandemic, into the lockdown, talaga, I'm sure marami na mga tao, makakasama ka na rin doon, na nasanay na sa bagong routine. Pero some of that can be devastating kasi parang sumuko ka na. You're saying, sige, ganyan na talaga eh. So wala tayong magagawa eh. How are you taking it? Anong means are you employing para pangalagaan naman ang iyong sarili? How are you taking care of yourself? In a way, I've also gone out very, very carefully. Na talagang lumabas po with mask, with face shield, at saka nagdala po ako ng maraming wipes at alcohol. And then, minsan kami ni Bert, lumabas na rin po, nag-dine out. I just really needed to go out. Okay. Pero parang hindi rin po ako masyado nag-enjoy kasi yung mask, mahirap makahinga pag naglalakad. Tapos ang mga tao, hindi na rin kami magkaintindihan masyado. Naka-mask din sila. And you know, parang mas malungkot po makita yung restaurants that they're empty and the malls are empty. Pero nakita ko rin po na pwede rin palang mag-enjoy kahit mas simple lang, kahit nasa bahay din. You enjoy being with your kids, being with your husband. At saka marami din po palang pwedeng gawin din sa bahay. Dati po, ang self-care ko, I needed a massage, I needed pedicure, I needed a haircut. Talagang maski window shopping. Pero pwede rin po pala to just be quiet at home, listen to music, read your book. Reading books po, it's a long-forgotten love. And I've taken up that again. Little by little, yan. Enjoy po pala. Nakita mo ba yung mga kasama mo sa bahay also struggling in the beginning to practice self-care? Naghanap din ba sila ng means that would be effective for them? Yung mga anak ko po, nakita ko that they want to go out. Tapos sila rin, they found activities that would take them out of the house sometimes. So nag-jogging, nag-exercise. Yung isa pong anak namin, siya ang may quarantine pass. So siya yung nag-shopping for us. Siya yung nag-aalaga ng Papa, Mama, ano yung gusto nyo? Ano pa kailangan bilhin? Siya naman po yung... So I think that was his way of coping. Yung isang anak ko naman po, nag-adjust na din siya na work from home. Nasanay na rin siya talaga na nandito sa bahay. Okay. In future, meron ka ba nakikita doon sa mga ginagawa mo ngayon na pang self-care lang temporarily during this season na dadalhin mo even way beyond that? Siguro po, yung prayer time. Hindi naman po yun nabago mula noon hanggang ngayon. It's always been, pero the first few weeks, medyo nag-struggle po ako doon sa prayer na really being quiet. Pero nakaawa po ng Diyos, siya rin ang nagbuhat sa akin, siya rin ang nag-ano. I think that's one of the things na hindi magbabago. Always praying and always reading His Word. At saka, just being quiet din po. Rin, pwede pala. Nalaman ko na kahit damit ko mga pangbahay, hindi rin po pala nababawasan ng aking value. Wow. And so, yeah. And there are ways I can influence others even through Zoom, through talking to people.
pwede pa rin na matulungan sila, pwede pa rin sila ma-encourage, ganun. Okay. So you're saying yung quarantine fatigue is something na pwede mong labanan. It's not something automatically talagang padadapain ka, paluluhurin ka. I fought it. Okay. And I asked the Lord to help me. And and He is always very responsive. He will give me something to do. He gave me some things to do na ako lang po makakagawa. I think I just needed to be sensitive to what the Lord is telling me each day. Okay. So, natutunan mong kausapin ang sarili mo, ha? And also, being very sensitive to what the Lord says. Wow. And to the people around me. Ibig sabihin hindi kailangan itong quarantine na ito madaliin natin. I mean, gusto natin na matapos na we get this behind us. Pero you're saying na kahit na during this period, meron pa rin tayong value na makikita as we go through it and be sensitive to what the Lord is teaching us. Yes, opo. And patience, talagang ibang klaseng patience po ang tinuturo sa atin ito. And finding joy even in the little things. Oh, okay. Wow. That's great. That's how you do it. I'm sure ang kwento mo nagre-resonate doon sa iba na may cabin fever na yata ako. Hindi na malaman kung paano masusurvive in another day or another month. Okay. Yeah. Hindi ko na po iniisip na, baka isang buwan pa ito. Yung pagising sa umaga, I'm thankful that this is another day that the Lord has given me. And kung sasabihin po na, libre na tayo ulit, we can resume normal life. Thank you. Pero kung ganito pa ulit, thank you pa rin. Yeah, napakaganda. Wow, thank you very much. Napakagandang story discovering how you can take care of yourself using the tools na dyan na pala. Rest, home, books, prayer, God's Word. Salamat. Thank you very much, Nenette Pacoli, ang ating nakausap para dito sa ating kwentuhan. God bless you. COVID-19 Watch Weekend. Samantala, patuloy din po ang aming pagtanggap ng anumang suportang pinansyal na nais ninyong iparating sa FEBC Philippines. Pumunta lamang sa ating webpage na donatenow.febc.ph or tumawag sa 0947-333-5605. 0947-333-5605 or landline number 86500855 para po sa mga detalye. At pwede na rin po kayong magpadala ng inyong donation sa pamamagitan ng GCash. Maraming salamat po sa inyong suporta para sa ating gawain. Self-care. Matagal na po siguro nating naririnig ang trend na ito sa buong mundo. Pero sa panahong ito ng pandemya, lalo pong naging matunog ang usaping ito dahil sa malalim na epekto ng COVID-19 sa ating lahat. Ano nga po ba ang pananaw dito ng salita ng Diyos? Aralin natin at pag-isipang mabuti kasama ang Pangulo ng FEBC Philippines, Dan Andrew Cura. Matapos ang mahigit kalahating taon ng COVID-19 pandemic, marami na ang tumigil ng katatanong, hanggang kailan ba ito magtatagal? Ang tanong natin ngayon ay, paano natin kakayanin ang sitwasyong ito? Isa sa mga aral na tanggap na natin ay ang katotohanang lahat tayo ay mahina. Hindi lamang yung mga bata o matatanda, hindi lamang yung mga may sakit, yung may kapansanan o yung mga walang tahanan. Lahat tayo ay may kahinaan. Dahil dito, mahalagang pangalagaan natin ang ating sarili kung nais nating pangalagaan ang ibang tao. Wika nga ng kilalang manunulat na si Maya Angelou, sa ating pagtanda, matutuklasan natin na mayroon tayong dalawang kamay. Ang isa ay para tulungan ang sarili at ang isa ay para tulungan ang iba. Sabi nga sa original na English, as you grow older, you will discover that you have two hands, one for helping yourself and the other for helping others. Bilang mga Kristiyano, nakaugalian na nating magmalasakit sa kapwa. Ang malungkot ay sa hangaring makibagay sa lahat ng tao, matinding pagod ang ibinubunga para sa atin. Tungkulin natin bilang mga mamamayan at higit pa diyan tungkulin natin bilang anak ng ating Panginoong Diyos na kalingain ang ating kapwa sa pamamagitan ng pagkalinga sa ating sarili. Tignan po natin ang payo ng mga eksperto.
Wika nga ni Dr. Amelia Aldao, isang psychologist at anxiety specialist. Kailangan nating isantabi muna ang mga planong nailatag na natin para sa hinaharap, para hindi madismaya kapag hindi nangyari ang mga ito. Paalala naman ng dating US Navy Vice Admiral James Stockade, habang nananampalataya tayong magwawagi sa kalaunan, harapin din natin ang mga realidad ng kasalukuyan. Ito rin ang mga payo ng mga eksperto. Kumain ng tama, matulog ng tama, at mag-ehersisyo ng tama. Palakasin natin ang ating mga relasyon sa pamilya, kaibigan at kasamahan. Ang tawag po dito ay self-care o pangangalaga sa sarili. Hindi po ito makasarili. Ang layunin nito ay upang makayanan nating mapangalagaan ang ibang mga tao. Ito ang halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Naunawaan ng Panginoong Hesus ang personal na pangangailangan ng tao dahil siya ay Diyos na totoo at taong totoo. Dahil sa dami ng mga taong dumarating at umaalis, wala na silang panahon kahit kumain man lang. Kaya sabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, iwan muna natin ang mga taong ito. Pumunta tayo sa ilang para makapagpahinga. Marcos Kabanatang 6, talatang 31 hanggang 32. Bahagi ng misyon ng Panginoong Hesus sa mundo ang pagmamalasakit sa tao. Tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, "Naaawa ako sa mga taong ito. 3 araw ko na silang kasama at wala na silang makain. Ayaw kong pauwiin sila ng gutom at baka mahilo sila sa daan." Mateo Kabanatang 15, talatang 32. Pinalakas ng Panginoong Hesus ang sarili araw-araw sa pananalangin sa kanyang Ama. Kinabukasan ng madaling araw, bumangon si Jesus at pumunta sa ilang upang manalangin. Marcos Kabanatang 1, talatang 35. Panghuli, ito ang ilang mga pag-uugaling espiritual para mapangalagaan natin ang ating sarili. Una, panalangin. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. Filipos Kabanatang 4, talatang 6. Pangalawa, basahin ang salita ng Diyos. Anak, pakinggan mong mabuti ang tinuturo ko sa iyo, sapagkat magbibigay ito ng malusog na katawan at mahabang buhay sa sinumang makasusumpong nito. Kawikaan, Kabanatang 4, talatang 20 hanggang 22. Pangatlo, kapahingahan. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mateo, Kabanatang 11, talatang 28. Magkaroon ng kagalakan. Ang pagiging masayahin ay parang gamot na nakabubuti sa katawan, ngunit ang pagiging malungkutin ay nagpapahina ng katawan. Kawikaan 17, talatang 22. At ang panghuli, ituon ang isipan sa mga tamang bagay. Lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Pilipos Kabanatang 4, talatang 8. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na nagbibigay buhay at nagbibigay ng kaginhawahan sa aming puso at isipan. Salamat po sa inyong pagpapaalala sa amin na kailangan naming pahalagahan ang aming sarili upang mapahalagahan din namin ang aming kapwa. Salamat Panginoon na itong paalalang ito ay magbibigay ng kalakasan ng loob. Tama nga pong kailangan alagaan namin ang aming mga katawan upang maalagaan naman namin ang ibang tao at ang aming kapwa. Panginoon, patawarin niyo po kami kung sa ibang banda ay minsan nagpapabaya kami. Kala namin nakakatulong kami, yung pala ay kami mismo ang nanghihina. Kaya Panginoon, ang dalangin namin, balutin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu, palakasin ang aming katawan at palakasin din ang aming kalooban upang makatulong sa aming kapwa.
Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus, naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Dito po muling nagtatapos ang ating COVID-19 Watch Weekend para sa linggong ito. Mag-ingat po tayong lahat, kaagapay. At syempre po, sa pangalan ng ating buong pangkat, ako po si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa susunod na Sabado, sana po ay magkakita-kita ulit tayo dito po sa ating palatuntunan. Lagi po nating tatandaan, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga balita at impormasyon o katanungan tungkol sa pag-aaral na inyong napakinggan, mag-message sa Facebook page ng FEBC Radio o tumawag sa 8654-1234. Ang COVID Watch Weekend ay naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines at sa mobile app na FEBC PH Stream.